Isang nakakalungkot na balita po tayo. Ang isang patay na OFW natin sa bansang Kuwait ay namatay sa suffocation, ay inuwi na nga po ang kanyang bangkay dito sa Pilipinas. Subalit, ang MWO ng Kuwait ay nagkamali ng bangkay na pinauwi dito sa Pilipinas. Pero bago ko kayo maritisan, intro muna tayo. At ito na nga po mga kababayan, sino nga po ba ang dapat sisihin at sino nga po ba ang may pagkakamali dito? Ang agency po ba? Ang MWO? O ang sino nga ba ang dapat na managot sa pagkakamaling ito? Opo, malinaw po sa balita. Noong January 2, 2025 ay bago lamang po ang insidenteng ito sa bansang Kuwait. May tatlong namatay sa suffocation sa Kuwait. Isa dito ay kumpirmadong Pinay. At ang dalawa ay hindi ko nasasabihin pa kung anong lahi. Para sa kanilang privacy at hindi natin alam ang kanilang kultura tungkol sa privacy na sinasabi. Data privacy, okay? So, dito nga po ay Migrant Workers Office ng Kuwait ay nagkamali ng padala ng bangkay sa Pilipinas at kumpirmado po ito at malamang hindi muna ito may babalita sa 24 oras sa ABS-CBN at sa iba pa dahil kaya syempre mas marites kami kaysa sa kanila, di ba? Opo, kumpirmado po. Nandyan po ang larawan, ipapakita ko po sa inyo. At ang MWO na Migrant Workers Office na ngayon ay tawag na natin sa Pilipinas ay DMW, Department of Migrant Workers. Dito nga po ang nangyari ay sa balita sa Kuwait ay namatay sa suffocation ang tatlong nilalang dahil sa suffocation, dahil sa uling. Hindi po dahil sa sunog, hindi rin po dahil sa kung anong apoy, kundi po dahil sa uling. At nakalagay nga po sa balita na ang uling na ito ay hindi dapat ginagamit sa mga isolated area at delikado ho talaga sa respiratory system ng isang tao. So alam nyo naman po, sa bansang Kuwait, hindi katulad ng sa Pilipinas na open area ang lahat at doon ay may mga lugar talaga na isolated. At dahil po diyan ay ang mga nasa kapulisan ay transfer na po ang bangkay para po sa forensic. Okay, dadaan po sila sa forensic kung ano talaga ang ikinamatay nila. So, na-transfer na sa forensic department ang kanilang mga bangkay. At ito na nga po ay kamakailan lang ay dumating na ang bangkay. Subalit, nagulantang ang mga kamag-anak at talaga namang hindi nila kamag-anak ang dumating, ibang-iba po. Ang ipapakita ko pong picture ay i-blur ko po kasi para po sa data privacy, para hindi tayo makaroon ng kaaway dito sa ating kakamarites. Kayo lamang po ay aking bibigyan ng real talk. Ito po ang nangyayari sa ating gobyerno. Isipin nyo guys, kung nagkamali ka ng bangkay na pinauwi, ang ginastos mo sa pagpapadala ay malamang sa malamang ay gagastos ka ulit para ibalik doon ang bangkay. Isipin mo guys, saan ba kinukuha ng gobyerno ang mga gastusin nito? Siyempre, sa tax ng mga kapwa Pilipino. O diba, sa simpleng pagkakamali, madodoble-doble ang gastusin. So, ayoko na masyadong questionin ang gastusin at baka madelikado tayo sa mga mamamarites natin, baka sabihin sinasagasaan nila natin sila at tayo lamang naman po ay bibigyan ng informasyon sa inyo, baka hindi nyo pa alam. At ito na nga po ang nakakalungkot dahil nagkamali ng pinadalang bangkay ay ibabalik po ulit ang maling bangkay sa Kuwait at saka po ulit dadaan ng maraming proseso na naman. Isipin nyo guys, January 2 pa namatay ang OFW na ito na Pinay. Tapos,
kamakailan lang, mga ilang araw pa lang siya nakauwi. Isipin mo, ano ngayon? Ay, ano na, 13 na, o. Sabihin mo, nakauwi siya nung 10, o, di ba? So, ganun po ulit. Ilang araw ulit ang mabubulok na talaga yung bangkay. So, kitang-kita pa naman talaga ng mga kamag-anak ang pagkakaiba ng patay na hindi talaga sa kanila dahil malinaw po. Hindi naman po sila namatay ko sa kung saan, sa soft poison lang sila namatay. So, buong pa talaga ang bangkay nila. So, hindi siya makikilala at makikilala mo talaga kung kamag-anak mo yun na hindi. Ipapakita ko sa inyo ang picture pero i-blur ko ilang bahagi kasi ang napadala po sa kanilang bangkay ay nakatali po. Ang dumating na bangkay nakatali dito sa kamay at talagang walang damit at halatang halata po na hindi talaga ang kapwa Pinay natin na ito kundi ibang lahi talaga. So, yun lamang po ang ating imamarites para sa araw na ito. At lag lang po kayong mag-subscribe at mag-follow para sa mas mga sariwa pang marites na hindi nakakarating agad sa atin dahil syempre minsan talaga napagtatakpan ang mga kapalpakan ng iba para lamang din maprotektahan ang data privacy na sinasabi nila. Subalit, nandito ako para magmarites at mariltok lang kayo sa nangyayari sa ating bansa. Okay? Yung mga gastusin ay napupunta kung saan sa wala dahil lang sa simpleng kapalpakan. Okay? So, dun na naman po. Subscribe, like, and comment.